Si Ma'am Fet Wazon. 65 na daw po siya, kasali pa daw po ba siya sa pagko-comply sa Okay. So, ano yung bang requirements natin? So, starting March 2024, no? Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng ating SSS pensioners. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Sabi niya, calendar lang daw yung gamit namin kasi wala kaming newspaper. Ay, parang yung tita ko, yan din yung tinatanong niya sa akin. Kasi nga, di ba yung ating, yung nabanggit nga natin kanina, yung pagka non-appearance or ano lang, mag-send ka ng confirmation, dapat may picture, no? Tapos may hawak kang newspaper. Di naman po kailangan yung mga newspaper na mga broadsheets. Pwede naman siguro kahit yung mga tabloids lang. Basta makita lang namin yung date doon, na kita namin doon yung sa picture ninyo. O kaya, TV. yung TV, di ba yung TV usually, play nyo lang, ano nyo lang siya, may news. Tapos may crawler doon na merong date, di ba? Pwede na yun. Tapos dapat half body siya. Half body yung kuha niya. Importante yung makita yung kasalukuyang petsa, no? Kung kailan nyo kinukuhanan yung letratong yun. Kasi pag calendar po, malilito kami dahil ang dami pong dates doon. Daming araw doon. Oo. So kailangan po talaga yung dyaryo na nung araw na yon yung ating gagamitin. Yan, nakakatawa na yung talagang nagko-comply sila sa AKAP kasi mahirap nang masuspend ang pension. Paano pala sir yung cases na halimbawa na-delay ng ilang buwan yung pension nila? Makukuha pa ba nila yung mga months na na-suspend? Yes, makukuha naman nila yun. Wag po silang mag-alala. Yung mga buwan na naipon naman na yun, pagka nakapag-comply kayo sa AKAP, i-resume naman, then yung mga ibang hindi nyo nakuha, i-credit din naman po sa inyong account ninyo. Oo. Saka yung one of the purpose din kaya nag-a-AKAP tayo, 'di ba? Minsan nagbabago ng address, yan yung mga email, contact number, yung mga ganon. Kasi ang SSS is nagpapadala tayo ng mga notice or update sa ating mga members. So kailangan updated 'yan. O kaya naman baka naman yung account ninyo nagkaroon ng pagbabago, 'di ba? 'Yon. You have to update us para yung inyong monthly pension is pumapasok pa rin dun sa tamang bank account ninyo. Yun. Ito may tanong yung ating SSS pensioner, si Ma'am Fet Wazon. 65 na daw po siya, kasali pa daw po ba siya sa pagko-comply sa AKAP? Okay. So, ano yung bang requirements natin? So, starting March 2024, no? Kapag ang retirement pensioner isang edad is 80 pataas. So, required ng mag-report sa SSS. Pero kung halimbawa ngayon kayo magre-report pa lang 65, kahit naman sa yung effectivity ng ating bagong circular, hindi naman siya required. So ang assumption natin is dito lang sa Pilipinas nakatira si Ma'am Fe, no? So yun, no need na po mag-report kung kayo po ay retirement pensioner po, no? Pero kung yung ibang mga klaseng pensioner like yung total disability pensioner, yun. Yung mga survivor pensioner, yung mga dependent, tsaka yung mga nasa abroad, yun ang kailangan mag-report sa SSS. Kasi diba sir, yung sa mga disability, no, syempre i-assess nila kung baka pwede nang bumalik sa work. Yes, oo. Or baka okay na siya, or baka nag-progress yung sakit niya. So talagang kailangan din ng medical evaluation. Oo, yun. Saka di ba yung sa sir, yung sa mga survivor pensioners natin, kasi di ba yung mga cases na syempre may ibang pensioners tumitibok ulit yung mga puso nila. Hindi naman natin mapipigil na tumibok muli ang ating mga puso, di ba? Yan. At yun, of course, may bago na silang karelasyon. Kaso lang sir, di ba, pag once na nagkaroon ng boyfriend or girlfriend or nag-asawa ulit, yung dating yung tumatanggap po ng survivor pension kahit na di ba, kahit hindi kasal, basta yun, nagsama kayo sa isang bubong, yun.
Kasi bakit nga ba? Kasi 'di ba sir, kaya nga tayo nagbibigay ng pension Yes, sir, oo. yun sa survivor spouse kasi dahil wala na talagang susuporta kasi expected na asawa Yes, no, yung susuporta sa kanila financially. Yun Pero ang- since may 'di ba sir, may bago na silang karelasyon. So yung inassume na yung responsibility. So yun, talagang 'di ba ano yung term natin doon sir pag ano yung nasususpend na yung pension natin, yung nung mga survivor pensioners, yung Ano bang proper, parang suspended na... opo, di ba, nasususpend na talaga Oo. siya. Ayun. So, yun talaga yung mga purpose kung bakit natin ginagawa nung kinokonduct ni SSS yung annual confirmation of pension. Pero Lisa, paano nga, 'di ba? Hindi na natin nire-require yung mga below 80 years old. May ways ba yung SSS na yung mga retirement pensioner is na-check pa rin natin? Meron ba tayong mga ginagawang verification? Tama, sir, kasi kapitbahay lang natin ang Philippine Statistics Authority. Yes, so, oo. alam ko po may mga tawag dito, partnership naman tayo with Yes, PSA oo. no, to yung i-verify yung mga information, no, yung so yung may Yun yung- access tayo. Oo, yung pa tinatawag natin parang data matching yata yun. Mhm. Oo. Kasi minsan pagka may member, let's say, na-check from the record ni PSA na namatay na pala. Tapos, nagkataon, nakapangalan yung isang pensioner. So, yung may mga cases lang, very rare cases na pag na-check ng system, I think na sususpend yun. So, we have to inform yung ating pensioner na mag-report sa SSS to verify ba talaga na talaga bang itong ang to is yung tama ang nakuha nating na report from the PSA. Tsaka Oo. kaya malaking bagay din po yung partnership natin with other government agencies kasi bawas din po process din po doon sa Yes, oo. natin sa AKOP. So, unti na lang yung unti na lang magko-comply sa atin. So, may ibang transactions pa tayo na kailangan i-prioritize no para sa ating mga members and pensioners. Ito, may tanong si Joanne Eugenio, si Sir Jose, retirement pensioner daw po siya na nakatira sa Pilipinas. So ayan, tama, no, hindi niyo na po kailangan mag-comply sa ako. Pag tumungtong na po kayo ng 80, yan. Saka na po kayo kailangan mag-comply. Speaking of retirement, meron tayong question from Miss Teresa Estoque. Hello. Good morning po. Bakit po walang pumasok sa ATM ko na 13-month pay? Actually, yung 13-month pay natin, it was given last December 1 and 4, no? Ngayon, kung halimbawa po, Ma'am Teresa, na check ninyo, pwede nyo i-check muna din sa ninyo sa bangko ninyo, no? Talagang walang pumasok na 13-month dun sa inyong bank account. Email nyo lang po kami sa yung binigay po namin na email address kanina, yung usaptayo@sss.gov.ph, para ma-check po natin kung ano ba yung reason. Baka naman po yung bank account niyo is either baka nagbago kayo ng bank account yon. If ever kasi nagbago kayo ng bank account, update nyo lang po, inform nyo kami. May fill upan kayong form na isasabi nyo sa SSS para ma-update yung inyong records. Okay. Ito sir, may tanong. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!